Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na susunod ang China sa mga umiiral na pulisiya kasunod ng pag-uusap nila ni Chinese Ambassador Jing Wen matapos ang naging insidente sa Ayungin Shoal. May report si Kenneth Pasyente. Umabot sa 1 oras at 20 minutos ang pag-uusap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si Chinese Ambassador Jing Wen noong Martes. Kasunod yan ang insidente ng pangaharas ng Chinese Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Ayon sa palasyo, ipinarating ng Pangulo sa Ambassador ang kagustuhan ng Pilipinas na hindi na maulit ang naturang insidente. Nag-usap sila at ang nais na mangyari dito ng Pangulo ay hindi na maulit ang mga pangyayari at ma-reset sana ang relasyon ng China at ng Pilipinas sa mas magandang pakikipag-ugnayan. Sinabi rin ng Malacanang na wala itong impormasyon sa sinabi ni Wen na arrangement na nalabag umano ng Philippine Navy na nagresulta sa paglapit ng CCG sa BRP Sierra Madre. Hindi ko po masasabi kung meron dahil hindi po, kailangan po sa kanya manggaling muna. Kung anong arrangement po yung sinasabi niya. Kasi ang huli po natin nabanggit, ang huli natin nadinig ay ang secret deal. Pero hindi yun sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Diba? Yun yung sinasabing secret deal na hindi dapat gumalaw sa BRP Sierra Madre, right? Pero hindi yun deal with President Marcos Jr. Hindi na idinetalye pa ng palasyo ang iba pang napag-usapan sa pulong pero sinabi nito na naging positibo ang outcome ng naturang meeting. Ipinunto pa nito na tiwala ang Pangulo na tutupad ang China sa mga umiiral na pulisiya. Well, we are always be in good faith. We should always act in good faith. We should always have in mind that we are dealing with people who will also be in good faith. Mahirap makipag-deal kapag ang kausap mo, iniisip mo agad magsisinungaling. So, dapat nating isipin, nakikipag-usap tayo, nakikipag-negotiate tayo, na yung taong kausap natin ay also in good faith. Pero paano naman ito nagkakaiba sa mga naging pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na lantarang sinasabi na hindi mapagkakatiwalaan ng China? Nung sinabi nila na kanila daw itong area na to, which is opposite to the arbitral ruling, ano magiging reaksyon ni Secretary Gibo? Siyempre iba. Pero once the President talks to the representative of another country, hindi pwedeng sabihin natin, hindi ako makikipag-usap sa iyo, sinungaling ka. So magkaiba yung sitwasyon. Hindi natin pwedeng pagsamahin. Hindi sila magkapareho. Iba ang estado ng Pangulo, iba ang estado ng Defense Secretary. Sa pagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ng Malacanang na susunod lamang ang Pangulo sa proseso at batas kung sakaling kunin ang kanyang permiso sa pagbubukas ng BIR box na naglalaman ng tax records ng bise. Alam din daw ng Pangulo ang patungkol sa sinabi ni Davao City Mayor Baste Duterte na gusto nila ang ulo ng Pangulo. Hindi na raw bago yan ayon sa Malacanang kaya obligasyon na ng law enforcement agencies ang pagprotekta sa Pangulo. Sa paglutang sa impeachment trial na may mga aktibong uniformed personnel umano ang kabilang sa persons of interest sa assassination plot sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker, natanong ang palasyo kung kailangan nga ba ngayon ng loyalty check. Yung tiwala ng Pangulo ay nandun pa rin po sa ating mga kasundaluhan. Yung mga balak na tumiwalag para proteksyonan, ipaglaban ang interes ng isang tao, laban sa batas, laban sa konstitusyon, dapat tong malaman kung sino-sino. Sa ngayon po kasi ay alam ng Pangulo kung sino ang mga kailangan mapagtiwalaan. Hindi po ngayon nagkakaroon ng loyalty check. Nasa security na po yan at nasa pamumuno na po yan ng kasundaluhan. Kenneth Pasyente para sa Bayan.